Damang-dama ang Pinoy Pride sa Heroes Welcome Parade para sa magigiting nating atletang lumahok sa 2024 Paris Olympics. Kabilang sa mga nag-abang at nagpakita ng suporta ang ama, lola at mga kaanak ni two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo. May report si Joseph Morong. Bakas ang saya sa mukha ng mga Pinoy Olympians sa Heroes Welcome Parade. Ang tagumpay nila lalong pinatamis na masigabong pagsalubong sa kanila. Mula sa Aliw Theater sa Pasay, umikot sa ilang bahagi ng Maynila ang float na sinakyan ng 16 na atleta kabilang na si two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo. Game silang kumaway sa fans, nakipagkulitan at pinirmahan ang mga iniahagi sa kanilang t-shirt, bola, poster, sombrero at kung ano-ano pa. Sa gitna ng fans sa Ross Boulevard, isang banner ang agaw pansin. Nakasulat dito, "Kaloy, dito papa mo." Ang ama ni Carlos na si Mark Andrew, proud na nag-cheer sa anak habang buhat ng mga tao. Nag-thumbs up at sumaludo sa direksyon ng kanyang ama si Carlos. Sa Facebook post, tinag ni Carlos ang kanyang ama at sinabing masaya siya na nakita niya ito. Dagdag pa niya, "Kita-kits soon." Pagdating sa Taft Avenue, bahagyang bumagal ang parada nang lalong kumapal ang tao. Maya't-maya naman ang pagsaboy ng confetti ng helicopter ng Coast Guard at Air Force. Sa Quirino Avenue, nag-abang ang lola ni Carlos na si Angelita Pokis, pati ang kanyang mga kapatid. Masaya raw si Lola Angelita na nakita si Carlos kahit di nagtagpo ang kanilang mga mata dahil nagbibigay ng autograph noon ng apo. Matapos ang halos 2 oras, dumating sa Rizal Memorial Sports Complex ang motorcade. Isa-isang pinakilala ang mga atleta sa programa. Nagkaroon din ng performance. Kasabay ng pagpapasalamat, may pangako rin binitiwan si Carlos sa kanyang talumpati. Mas gagalingan pa po namin sa mga susunod na competition at asahan niyo po na mas makakakuha po tayo ng mas maraming medal po. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nadagdagan pa ang cash incentive na matatanggap ng mga atletang sumabak sa Olympics. Si double gold medalist Carlos Yulo naman nabisita na rin na ibinigay sa kanyang condominium unit sa BGC sa Taguig. May report si Jonathan Andal. Inuulan ng biyaya ang double gold medalist na si Carlos Yulo. Ang iniabot ng Pangulo na 20 million peso cash incentive sa Heroes Welcome sa Malacanang na alinsunod sa batas, tinapatan pa ng Office of the President ng 20 million pesos. Mahigit 14 million pesos naman ang mula sa House of Representatives, habang 2 milyon ang ipinangako ng lokal na pamahalaan ng Maynila kung saan siya lumaki. Sa kabuuan, nasa 56 million pesos ang matatanggap ni Yulo mula sa gobyerno. Na-turnover na rin sa Golden Boy ang 32 million peso worth na fully furnished 3-bedroom condo unit sa BGC. Niregaluhan din siya ng art piece at 3 million pesos. Papahalagan and iingatan po yung mga ganong biyaya ng Diyos din po at mga bigay ng mga mabubuting tao. Maraming salamat po talaga. May tig-4 na milyong piso naman ang bronze medalist na sina Nesty Petesio at Ira Villegas. Matapos ding tapatan ng Office of the President ang gantimpalang itinakda ng batas. May matatanggap din ang iba pang non-medalists, pati coaching staff. Basta nag-Olympian, bigyan natin tigi 1 milyon, ima-match pa ng Office of the President yung bibigay mo para at least matulong lang tayo. Bukod pa ron, dahil sa ating pangingilala sa mga lahat ng tumulong, the coaching staff, bibigyan din natin ng kalahating milyon. Pero higit sa mga papremyo, nais daw ng Pangulo na bigyan ng mas malalim na suporta ang mga atleta. Natanggap na rin ng Laking Maynila at World No. 2 pole vaulter na si EJ Obiena ang 500,000 pesos na insentibo mula sa Manila LGU. Jonathan Andal, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bukod sa pisikal na kalusugan, ang maayos na mental health ni Carlos Yulo ang isa raw sa mga susi sa pagkapanalo niya sa Paris 2024 Olympics. Malaking tulong dito ang kanyang sports occupational therapist. May report si Jamie Santos. Pangangalaga sa mental well-being. Isa raw iyan sa tinutukan sa training ni Carlos Yulo para sa Paris Olympics, ayon sa kanyang sports occupational therapist. I believe that having that part of the plan, na babawasan po yung stress ng atleta and anxiety kasi meron siyang outlet
meron siyang karamay doon sa proseso na napakahirap naman po talaga. At kahit lumahok sa international training camps, may isa silang tiniyak. It was one of our priorities as well, ma-preserve para ma-optimize to peak performance si Mr. Yulo up to the Olympics. Ang bronze medalist namang si Nesty Petesio, eyes on gold na ngayon pa lang. Walang ginto, hanggat walang ginto. Lumipad naman ngayong gabi si EJ Obiena para magbalik training para sa kompetisyong sasalihan sa susunod na linggo. Keep doing my best. The season's not over. There's still a few competitions for me to take part in this year, and hopefully I'll be able to retain my world ranking. Jamie Santos nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hinuyog at binato ang isang tow truck sa gitna ng kilos protesta ng grupong Manibela kontra sa PUV Modernization Program. Bumigat din ang traffic kaya may mga na-late na motorista at pasahero. May report si Marisol Abduraman. Hinuyog ang tow truck na yan sa gitna ng kilos protesta ng grupong Manibela sa Welcome Rotonda. May nambato pa. Napatras ang tow truck na ipinadala roon para hatakin sana ang mga nakaharang na jeep. Dinampot ng mga pulis ang mga nambato pero wala naman daw inaresto. Nagprotesta ang grupo para tutulan ang jeepney face out. Nang tangkang magmarcha pa Mindiola, hinarang sila ng mga pulis. Kaya sa Welcome Rotonda na itinuloy ang programa. Bumigat ang traffic dahil nasakop nila ang bahagi ng Quezon Avenue na papuntang Espanya. Perwisyo sila, boss. Perwisyo. Oo, nalate po sa trabaho. May pinaglalaban din naman sila. Pero giit ng grupo, hindi sila ang dapat sisihin. Bago pa kami lumakad, bago pa kami magmarcha, sarado na po ang Espanya. Nag-disperse ang grupo kalaunan. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Inabutan ng paganganak sa bangketa ang isang ginang sa Cebu City. Namatay siya matapos tumangging magpadala sa ospital. May report si Nico Sereno ng GMA Regional TV. Umiiyak ang babaeng ito nang dumating sa bahagi ng General Maximum Avenue sa Cebu City. Agad niyang nilapitan ang isang bangkay sa sidewalk. Ayon sa traffic enforcer, inabutan ng panganganak sa kalsada ang nasawing babae na kinilalang si Mary Ann Tampos. Ang kanyang sanggol namatay rin. Nakita man mo nga ang bata, nag-uong na sa enderi ba pakagawas, pero wala lagun ng bata, sir. Oto, na-ay nurse ni abot, gimorgipos gamay ni gawas. Paggawas ako, sir, matupatay mo ng bata niya. Ang umbilical cord niya, gikan sa tiyan ko. Kisa ni putol. Sinubukang dalhin si Mary Ann sa ospital pero nagpupumilit daw siyang ibaba mula sa ambulansya at nagalit pa sa rumisponding medical staff. Kaya na ako, ginawa na ako, naman yun niya ang mga doktor nga, ay, kuhaan na, martahan ra ko ninyo, gitapisan ra ko ninyo, inaog na lang ko. Pumirma ng waiver si Mary Ann na di na siya magpapadala sa ospital. Pero ano mo kumbinsiha sir nga mas luwas man sa ospital? Nico Sereno ng GMA Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News. Jillian Ward, thankful sa 100 weeks ng pag-ere at 12 billion views ng abot kamay na pangarap. Ruru Madrid at Bianca Umali, nag-swimming at nag-relax kasama ang kanilang fur babies. Official poster ng Di Ko Masabi ni Stel ng SB19, ni-release na. Ilalabas ang music video niyan sa Sabado. Tuloy-tuloy ang paghahanda ni Stel bilang coach sa upcoming season ng The Voice Kids PH. Aubrey Carampel, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mahigit 200 baboy sa Manabo Abra nasawi dahil umano sa African Swine Fever. Nakitaan ng mga ito ng sintomas ng ASF ayon sa municipal agriculturist. Bawal muna ang pagpasok at paglabas ng baboy at processed pork products sa lugar. Plano ipamahagi ng Department of Agriculture simula sa susunod na buwan ng mga bakuna kontra African Swine Fever. Libre ito sa mga lugar na apektado ng ASF.
Kaunti na nga ang karneng baboy na itinitinda ni Elizabeth pero hindi pa rin agad maubos. Sa Mega Q Market sa Quezon City, 35 pesos ang itinaas ng kada kilo ng karneng baboy kung ikukumpara noong umpisa ng taon. Siyempre, mas maganda yung bumaba ang baboy para ma-afford ng mga tao. Sa pinakabagong datos ng Philippine Statistics Authority, halos doble ang bilis ng pagtaas ng presyo ng karne nitong Hunyo kumpara noong nakaraang buwan. Ang dahilan, ang pagtaas sa mga kaso ng African Swine Fever o ASF ayon sa National Economic and Development Authority o NEDA. Kaya mahalaga ang bakuna kontra ASF na planong ipamigay ng Department of Agriculture ngayong Agosto hanggang Setyembre. Makukuha na kasi ng gobyerno ang unang batch ng 600,000 doses ng bakuna. The controlled rollout is set for the third quarter of 2024, prioritizing eligible commercial farms, semi-commercial enterprises, and clustered backyard farms that are very important. Under strict BICE supervision, this initial rollout is strictly voluntarily. 350 million pesos ang nakalaang budget para sa pagbabakuna. Uunahin daw ang mga lugar na may aktibong kaso ng ASF. Sa tala ng Bureau of Animal Industry, 18 probinsyang may mga aktibong kaso ng ASF. If the vaccine is really effective, people will now invest again. There's a good chance na bababa ang presyo ng pork. Yung real effects niyan, malalaman by February pa next year. And the AVAC that was registered under monitored release has undergone clinical trials. So it was started last year. So medyo matagal-tagal, almost 2 years na rin po sila nag-a-apply. It has been proven 100% safe and efficacious. Bayan ng Lubos sa Batangas isinailalim sa state of calamity dahil sa African Swine Fever. 2 pang bayan sa Batangas, kumpirmadong may outbreak na rin ayon sa Agriculture Department. State of calamity idineklara na rin sa Calatagan, Batangas dahil sa African Swine Fever. Ayon sa Agriculture Department, 8 bayan na sa Batangas ang may kaso ng ASF. Inaasahang darating na sa loob ng 2 linggo ang 10,000 bakuna kontra ASF para sa mga apektadong lugar. Buong lalawigan ng Batangas sinailalim na sa state of calamity dahil sa malawakang epekto ng African Swine Fever. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.